Paano raw natin ginagawa ang pagtatanim ng pechay sa plastic bottle na may self-watering? Ito ang sinasabi ni Lynette Lesoy. Dapat video ka po paano paggawa ng pagtatanim, idol, para magawa rin namin paano pagtanim ng ganyang style. Maraming salamat po. Okay, ito na po yung video natin na umabot po ng 723k views, at maraming salamat po sa inyong lahat. At okay, ito na po yung video na yon. Gagawa na po natin ng video at ito na ang umpisa. Unang mga lods ay dapat meron tayong plastic bottle na pagtataniman natin. 6 liters man yan o 8 liters man ay pwede natin gawin. At isa pa ha, pwede yung itong gawin sa 1.5 na plastic bottle lamang. Kahit maliit lang yon ay pwede rin. At ganito rin ang setup, ganito rin ang process. Okay, syempre nabutasan na natin yung takip niya, nagamit ang soldering iron tsaka yung mga gilid niya. Yun ang importante na may butas dapat. At isa pa, pagkatapos natin butasan ay hahatiin natin yan sa dalawa. Kapag nahahati natin yan mga lods ay ganito na ang magiging itsura. Dito mga lods ay medyo mataas para sa akin. Kaya dito mga lods ay magbabawas ako sa parteng gitna niya upang sa ganon ay makuha ko yung gusto kong sukat o yung taas. Syempre patapos natin mabawasan yan ay ito na ang magiging resulta. Dito naman tayo sa paglalagay ng damit or tela. Ang gamit ko dito mga lods ay yung sinulid ng bigas kasi napakarami ko rito sa bahay nung sinulid ng bigas nung pinapantahi. Marami kasi ako dito niyan yung mga reject o retaso sa madaling sabi. Pwede kayong gumamit ng tela o damit or yung map, yung damit sa map kasi cotton yon, mas mainam. O kahit ano man ang meron kayong na available ay pwede basta makakapag-absorb ng tubig ay pwede natin gamitin. At ganitong setup ang gagawin nyo lang na nakita nyo, nilagay natin sa butas ng takip tapos halos maghati lang tapos ganyan ang magiging resulta. Yung sa ilalim na yon, yun yung mag-absorb ng tubig pataas. Tapos yung nasa loob naman ng plastic bottle ay ganito ang gagawin natin. Ipaghihiwalay-hiwalay natin yan sa madaling sabi, huwag yung kumpul-kumpol. Paghihiwalay-hiwalay natin yan kasi tatabunan natin ng lupa yan. Siya kasi yung magsisilbing magbabasa doon sa mga lupa o siya yung magsisilbing basa para maging moist palagi yung lupa na kinatataniman ng ating pechay na yun. Okay, dito mga lods ay tinabunan na natin tapos inayos pa natin yung damit or yung tela dun sa parting itaas niya kasi katulad ng sinabi ko dapat maayos yon kasi siya yung magiging tulay ng tubig na iakyat mula dun sa ilalim papunta sa lupa na pagtataniman natin. At syempre pagkatapos nating matabunan yon ay syempre ito na dito dahil papakita ko lang sa inyo kung paano natin ginagawa ay magkaibang kulay yung pechay na tinanim natin dito. Ang ginamit ko dito na tatanim natin ay yung kulay purple na pechay na tanim ko dito kasi ito lang ang meron ako dito. Kasi yung ipapakita ko sa video sa huli ay magkaiba kasi baka magkaroon na naman tayo ng basher dito. Ang importante lang dito ay makita nyo kung paano ang proseso o pamamaraan ang ginawa natin sa pagtatanim ng may self-watering. Okay, matapos nating mailagay yung pechay natin ay eto na at naglagay tayo ng lupa. Yung lupa na ginamit dito natin ay mix po yan ng cow manure. Kasi yung cow manure na po ang magsisilbing abono o pataba natin sa ating pechay. Para sa kaalaman ng marami mga lods, yung cow manure kapag minix nyo yan sa lupa at ito ang pinagtaniman ninyo, yung pechay ay sapat na para lumaki at lumaki ng malusog dahil sa cow manure na yon dahil ito ay taglay niya ang napakataas sa nitrogen. Kaya kahit hindi na tayo maglagay dyan ng kahit ano pang abono dahil katulad na sinabi ko, cow manure pa lang ay sapat na. Okay, pagkatapos natin tanim yung pechay ay ito at binasa natin o dinilig natin yung lupa upang sa ganun ay maging siksik or dit-dit. Tapos yung tubig sa ilalim mga lods pag maglalagay kayo ay dapat limitado lamang hanggang dun sa takip lamang. Huwag nyo na pong itataas kasi para maiwasan ang pagkabapat ng mga ugat ng ating mga tanim na pechay. Kasi kapag nababad yung mga ugat nila, may posibilidad na matunaw o malusaw yung ating tanim na pechay na magiging dahilan ng pagkasira ng ating halaman. At syempre, katulad ng sinabi ko, lalaki ang inyong mga tanim o itananim na pechay na may self-watering na ganito kaganda, kalusog na hindi kayo nagdidilig araw-araw. O ganun lang, salamat.